hope ready na po kayo. Amen. At inaanyaya ko po kayo na buksan po natin ang ating mga Biblia in Numbers chapter 11. Numbers chapter 11 verse 21 hanggang verse 23. Numbers chapter 11 verse 21 hanggang 23. Okay, for the last time, sa aklat po ng mga bilang, kabanata 11, mga talatang 21 hanggang talatang 23. At ganito po ang ating matutunghayan. And Moses said, "The people among whom I am are 600,000 footmen. And thou hast said, I will give them flesh that they may eat a whole month. Shall the flocks and the herds be slain for them to suffice them? Or shall all the fish of the sea be gathered together for them to suffice them?" And the Lord said unto Moses, "Is the Lord's hand waxed short? Thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not." Ay po'y manalangin. Muli, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po sa iyong banal na salita na lagi pong laan sa mga mananampalatayang handang hanapin at gawin po ang inyong kalooban. Dalangin po namin, Ama, ngayong umagang ito, na patuloy po nawa naming iwaksi sa aming kaisipan ang gawa ng kaaway na nagiging hadlang kung bakit hindi po namin maririnig, maiintindihan at may sasabuhay ang iyong banal na salita. Tulungan niyo po kami na sa pamamagitan na aming pakikinig ay mapangiti po namin kayo as one of the part of our worship service to give you the highest glory that you deserve. Lord, hiningi ko po na ang patuloy na ang pangusap ng Banal na Espiritu ang malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Humingi po kami ng tawad, humingi po kami ng paglilinis sapagkat ang aming babasahin, ang aming pag-aaralan ay banal at karapat-dapat lamang po na sa aming pong kalalagayan ay humingi po kami ng kabanalan na nagmumula sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Hiningi po namin ito lahat sa inyo. Ito lang po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. The title of the message for today is Decisions in Times of Need. Decisions in Times of Need. Ang ating pong storya is a very common one, and it's all about the Israel murmuring or complaining about God's direction. Imagine po ninyo, we are going to talk about a nation in which God had provided for them, protect them, and has given them promise. Kumbaga, lahat ng aspeto na pwede silang pagpalain ay pinagpala sila ng Diyos. But sadly, as human as they are, alam mo yun, nakuha nilang magreklamo sa Diyos. And it's a very sad story sapagkat, alam mo yun, dapat ang nakikita nila ay papaano sila iningatan kung ano yung mga pagpapala na ibinigay sa kanilang Panginoon. But sabi ko nga, hindi po yun nangyari. Sapagkat imbes na magkaroon po sila na mapagpasalamat na puso, ano meron po sila? Nagreklamo pa sila sa Diyos. But why on earth are we going to study about a certain nation who is very ungrateful, who is very, sabihin na natin, talagang talamak ang kanilang pagkamatigas ng ulo? Bakit po natin siya tinitignan? Nang sa ganon, tayo po mananampalataya in the 21st century ay hindi natin makuha bagkus matuto po tayo sa negatibong pag-uugali ng bansang Israel. Sapagkat kung hindi po natin ito pag-aaralan, maniwala man kayo o hindi, patungo na po tayo doon. Kaya nga nagpapasalamat po tayo sa pangungusap ng Banal na Espiritu na lagi po nagtuturo sa atin. Amen? Kaya nga kung nangungusap pa rin ang Banal na Espiritu sa puso at isipan po ninyo, huwag nyo nang pagmatigasin ang inyong mga puso. Amen? Now, it is not just the Israelite that I wanted to give a highlight, but most importantly, sa buhay po ng kanyang lingkod, wala pong iba kundi sino? Si Moses. Okay? Hindi lamang
doon sa storya na pinukpok ni Moses yung bato kaya hindi siya nakapasok sa promised land. Meron din mga nakagaya ng pinag-aaralan po natin ngayon na si Moses, nagkaroon po siya ng sabit, nagkaroon siya ng problema in terms ng pagsunod niya sa Panginoon because of the people Israelites. Pero alam naman nating lahat na sa paglilingkod natin sa Panginoon, wala dapat tayong sinisisi ibang tao kundi ang ating sarili po lamang. Amen? Kasi kapag haharap tayo sa Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin, pastor, kasi si ganito. O di pagharap mo kay Lord, kasi Lord, si pastor ganito. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, it's a personal relationship with God. Kasi kung gano'n, marami po tayong pwedeng idahilan. But actually, wala tayong maidadahilan sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala kang maidadahilan para hindi ka magtapat sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, wala kang pwedeng dahilan para hindi ka magtapat sa Diyos. So let's dive into the story. Now, chapter 11 ng Numbers, kumbaga pagre-retell lang po ito ng story, na kung saan ang bansang Israel, kumbaga, ano ba sa Tagalog ito? Naghahanap po sila ng ibang makakain. Why? Because God had provided for them manna. Imagine mo yun in the wilderness, wala po sila makain. Ano kinakain nila? Manna. Sino nagbigay? Ang Diyos. Out of nothing, God provided something. And with that something, dapat maging mapagpasalamat na po sila. Pero ano po nangyari sa kanila? Kung ano po yung wala, yun po yung hinahanap nila. Yun ang problema sa atin Kung bakit ang daming discouragement sa buhay ng mananampalataya, imbes kasi natignan natin yung mga pagpapala ng Diyos, iniisip natin, pinagtutuunan natin yung mga bagay na wala tayo. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit malungkot ang buhay ng isang mananampalataya. Kasi nakatingin ka sa mga bagay na wala, imbes sa mga bagay na meron. Kaya hindi nakapagtataka, hindi nagiging totoo sa iyo yung awit na count your blessing. Inaawit mo lang. Okay? Masaya lang siyang awitin, pero hindi siya totoo sa puso mo. Mga kapatid, mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, ulitin ko na makita yung mga bagay na meron siya, at yung mga bagay na meron siya, ang Diyos ang nagbigay. Amen? Hindi dahil sa magaling ka, kaya maraming hindi mananampalataya, and even yung mga mananampalatayang malayo sa Diyos, hindi lubos yung kanilang buhay, hindi sila kontento. Bakit? Iniisip nila nangyari ang mga bagay nito sa sarili ng lakas. Sino yung mga totoo may mapagpasalamat na puso? Ang sentro ng kanilang buhay, ang sentro ng kanilang isipan, ang Panginoon po lamang. Kaya kung doon tayo nakasentro, mga kapatid, mga minamahal, walang dahilan para ma-discourage ang mananampalataya. Kaya hindi nakapagtataka, the life of Joseph, ano bang bagay na meron siya, mawala man yan o may madagdag, wala siyang pakialam doon. Isa lang iniingatan niya, relasyon niya sa Panginoon. Amen po ba yan? Now dito, nagkaroon po sila ng problema. Okay, tingnan natin sa verse 4. And the mixed multitude that was among them fell a-lusting. Okay? Medyo pangit na word, pero kung dadalhin po natin yan sa lingwahe na meron po tayo, mamitala. Okay? Ano ba sa Tagalog yon? Naghahanap. Okay? Meron silang certain na namimiss na panlasa na gusto nilang, alam mo yung makuha, matikman. Okay? And then, anong sabi po dyan? Nananabik, yun yung word. Okay? Nananabik. Balik nga natin sa Tagalog. Nananabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ng mga Israelita. So they were what? A-lusting, sabi po dyan. And the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? Okay? May masama ba doon? Wala naman. Kaso nga lang, tignan niyo po yung attitude nila. Tingnan nga po natin. Verse 5. We remember the fish which we did eat in Egypt freely. Okay? Pamira mga tao to. The cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. Verse 6, ito yung attitude nila. But now, our soul is dry. Kumbaga,
although naghahanap sila ng gusto nila na makain, ang ginawa nila para makuha nila ito, nagkaroon sila ng comparison. As if the Lord had done nothing. Kumbaga para bang binaliwala nila yung ginawa ng Diyos nang dahil sa kanilang pangangailangan. Yan ang mahirap minsan eh. Pwede naman silang manghingi sa Diyos na maayos. Okay? Ang nakakalungkot, nagkaroon ng comparison. But now our soul is dried away. There's nothing at all. Imagine mo, bibitawan mo yung words na yan. Diba? There's nothing at all beside this manna before our eyes. Hindi ba nila naisip yon? Sila lamang ang kauna-unahang tao at wala nang iba sa mundong ibabaw na nabubuhay, na nakakita, na nakatikim at nabigyan ng mana? Wow! Tapos ang hinahanap nila ay pagkain nung alipin pa sila. Ito yung pagkain ng mga taong malaya at pinagpala ng Diyos. Pinag-aralan na natin to, tama? Ang mana, pag kinain mo yan, equivalent yan in a full meal. Kung hinahanap yung mga vitamins, minerals, I believe kumpleto na yan. Galing yan sa Diyos eh. Pero nakakalungkot isipin, dahil may mali sa buhay ng mga taong ito. Imbis na makita nila yung biyaya, yung pagpapala, kung saan-saan sila nakatingin, kung saan-saan sila napupunta, hanggang makalimutan nila ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Now, ngayong umaga pong ito, hindi na tayo magpapakatagal. 3 bagay ang nais ko pong iwan sa inyo. Why is it important for us to ask wisdom in times of need? Although yung title po natin, Decision in Times of Need, di ba? How to have that wisdom in times of need. Kinakailangan natin humingi ng talino sa Diyos. Lalo na po sa mga bagay na ating pong hinihingi, yung mga bagay na ating pong kailangan. Inuulit ko, okay? Kinakailangan natin ng talino. Kasi may mga pagkakataon sa buhay mo na naghahanap ka, hindi naman talaga kailangan. Nakikinig po ba kayo? Alam ko, narinig niyo na yung term na wants and needs. Parang ganun din yan. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko pong maintindihan ninyo na kinakailangan natin humingi ng talino sa Diyos. Kasi may mga pagkakataon na gustong-gusto mong isang bagay, para bang kailangan mo talaga at mamamatay ka kapag hindi mo nakuha ito. Pero madalas, hindi yan ibinibigay ng Diyos kasi para sa Diyos, hindi mo kailangan yan. Nakikinig po ba kayo? Marami tayong hinihingi, Lord, patapusin mo lang ako. Lord, bigyan mo lang ako ng ganito. Magiging kontento ako. Mga kapatid, ulitin ko to sa inyo. Hanggat hindi mo naiintindihan na ang Diyos ang lahat sa buhay mo, hindi ka makukontento. Until you understand that God is only the thing that you need or the person that you only need, lahat ng bagay walang makapagsasatisfy sa iyo. Amen? So, nakakalungkot mga kapatid sapagkat sabi ko nga, itong mga taong ito, they don't have the wisdom. Even though God is teaching them, guiding them, ayaw nilang magpaturo, ayaw nilang magpa-guide. Kaya nga, dito nakita yung biyaya at habag ng Diyos sa bansang Israel. Now, ano po yung 3 bagay na nais po nating maintindihan? Number 1, okay? Ano po yung dapat nating malaman? The principle number 1, when need arise, it reveals our character. When need arise, remember, it reveals our character. Dito sa pagkakataong ito, sabi ko nga, hinahanap nila yung bagay na lumipas na, yung bagay na pinalaya na sila ng Panginoon. Okay? Now, ano po yung concept na ito kung bakit po natin ito gustong tignan? Ulitin ko po sa inyo. Kung ano po ang ibinigay sa atin ng Panginoon, ay dapat po natin paglinangin, dapat po natin ipagpasalamat. Sapagkat sa ganyang aspeto, diyan kasi simulang pagpalain ng Diyos. Kung binigyan ka ng simpleng bahay, kung sa paningin mo pangit, kasi ba't nagiging pangit? Kasi nakatingin ka sa ibang tao eh. Lord, kung bibigyan mo lang ako sa mas maganda siguro, alam mo yun, paano ka pagpapalain ng Diyos kung sa simpleng bagay hindi mo kaya yung pagpasalamat?
Bago ka tumingin sa bahay, tignan mo muna yung tahanan. Amen? Sapagkat ang ganda ng isang pamilya, wala naman sa building, kundi nasa tao. Ganda-ganda ka ng bahay mo, nagsisiraan naman kayo, walang galangan, walang pag-ibig sa bawat isa. Anong kwenta ng magandang bahay? Ngayon, kung may pagmamahalan sa pamilya, kahit na gaano pa ang estado ng kalalagayan ng building ninyo, mamahalin nyo yan hanggang sa huli. Kaya nga naaawit natin, kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupay may kasiyahan. Amen? Ngayon, hindi maawit yon kasi nga, imbes na ipagpasalamat mo sa Diyos ang tahanan, ang bahay, bagamat hindi gaanong kagandahan sa iyong paningin, kasi nga, ang buhay natin dito, hindi panlupa lang. And sadly, tama yung principle, tama? When need arise, it reveals our character. Ganun yung nangyari sa bansang Israel. Tama? And sadly, ganyan ang nangyari kay Moises. Now, let us jump in verse 21. Okay? Kasi nga, nagre-reklamo yung bansang Israel. Sino yung leader? Si Moises. Okay? So, inutusan ngayon si Moises na maging speaker. Pero dahil siya yung magli-lead, siya yung magdi-disseminate ng information. Now, let us read verse 18. Okay? Ito yung utos ng Diyos kay Moises. 18. Sabi dito, ganito. And say unto the people, sanctify yourselves against tomorrow, okay? And ye shall eat flesh, for ye have wept in the ears of the Lord, saying, who shall give us flesh to eat? So nagrereklamo sila kasi gusto namin ng karne. Sino magbibigay ng karne? Nasa gitna tayo ng desyerto. Okay? Kaya bang gawin ng Diyos? Of course. Kung bakit natin sinasabi? Kasi alam na natin istorya. Pero kung nandoon kayo sa sitwasyon mismo, parang Israel yan it is so impossible kasi out of nothing, paano magpo-provide ang Diyos? Pero may nakakalimutan sila Nakakalimutan nila kung sino ba talaga yung Diyos sa pinaglilingkuran nila. Para sa problema mo ngayon, kung may problema ka pinagdadaanan. Bakit ka naman problema? Kasi masyado nating nalilimitahan ang Diyos base sa ating pangangailangan. And again, sabi ko nga po, when need arise, it reveals your character. Ano yan? Pag may pangangailangan, lalapit ka ba sa Diyos? O magdududa ka sa Diyos? It's either you put your faith to God, you obey the Word of God, or you will do the opposite. It reveals your character. Ang totoong mananampalataya ng Panginoon, nagiging matibay ang kanyang pundasyon sapagkat kilala niya kung sino pinaglilingkuran niya. Tuloy po natin. Verse 19. Ye shall not eat 1 day, nor 2 days, nor 5 days, neither 10 days, imagine niyo na, nor 20 days. Verse 20, but even a whole month. Pinuno nila ang Diyos Actually, ito yung tinatawag nating permissive will. Okay? Tumutugon ang Diyos. Okay? Kaso nga lang, hindi niya kalooban niya, pero dahil makulit ka, sige. Pero yung tono, hindi natutuwa ang Diyos. Kaya huwag kayong magsasettle sa permissive will. Magsettle tayo sa perfect will ng Diyos. And the perfect will of God, sometimes against our own will. Pero maniwala kayo o hindi, kapag ang perfect will ng Panginoon ang siyang sumasamananampalataya, wala kayong pagsisisihan. Pero dahil ang kulit-kulit nila, sabi ng Lord, sige na nga. Okay, papayagan ko na. Pero hindi dahil mabait kayo. Mabait pa sila? Hindi. Okay? So tuloy natin para mas maintindihan po natin. But even the whole month, sabi niya kay Moises, yun yung parating mo sa Israel, until it come out your nostrils, hanggang, alam mo yan, ano ba yung proper term nito sa Kapampangan? Hanggang sa magsawa kayo, hanggang magkanda suka-suka na kayo. Okay? Bakit? Dahil mababait kayo. Anong sabi dyan ng Panginoon? Tingnan natin, And it be a loathsome unto you because, okay, that ye have despised the Lord. That's the permissive will. Tumugon ang Diyos sa pangangailangan nila. Hindi dahil mabait sila. Tigas ulo nila
Okay? Tuloy natin. And have wept before him, saying, why came we forth out of Egypt? Kasi imbis na magpasalamat sila sa bagay na meron, naghahanap sila ng mga bagay na wala. Ang nakakalungkot, sana hingi lang sila ng maayos sa Diyos, nagkaroon sila ng comparison. Pero masasabihin nilang, buti pang di na lang kami lumabas sa Egypt. Isipin yung utak meron mga taong ito. Na nagigets yung istorya, ang tindi, no? Ang Diyos na yung nagmagandang loob, alam mo yun, pinalabas sila sa kuko ng Egypt, pinotektahan sila, pinrovide ng Diyos, iningatan, iniligtas sa mga Egyptian soldiers, and yet, ganito yung pananalita nila. Now, tingnan natin yung lingkod ng Panginoon, hindi tayo papasok. So verse 21. And Moses said, the people among whom I am are 600,000 footmen, and thou hast said, I will give them flesh. Kausap ni Moises si Lord, okay? Siguro napuno na rin itong si Moises. Siguro para bang, dahil ang kulit ng Israel, imbis na si Moses mag-focus sa pwedeng gawin ng Panginoon, mas nahawa si Moises sa Israel sa ugali nila. Ngayon, sinasabi niya kay Lord, parang imposible yata mapakain to, Lord, kasi napakadami nila. Nagets niya? Ano ba sabi dyan? And thou hast said, I will give them flesh. Ngayon, Lord, ako yung ihaharap mo sa kanila. Di ba? Hindi lang sila kakain ng 1 day, 2 days, 5 days, 10 days, but the whole month. Siguro ang thinking ni Moses, paano ko gagawin ngayon yan, Lord? Sometimes, when need arise, it reveals your character. Ang gagawin lang naman ni Moises, i-relay sa Israel kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon, Moises, ikaw magbigay ng pagkain. Hindi yun eh. Parang tayo, no? Pag dumadating yung pangangailangan, nakikita yung totoong ugali. Amen? Pag nandun ang pangangailangan, lumalabas ang totoong ugali. Hindi exempted na kahit na sino. Leader na to eh. Tama? Yan ang sabi dyan, no? Okay, that they may eat a whole month. 22. Shall the flocks of the herd shall be slain for them to suffice them? Kung papatayin ba lahat ng hayop namin, mabubusog ba itong mga taong ito? Pansin dito, nung ngayon ni Moises. Ito pa, nag-exaggerate uli siya. Okay, ang sabi dyan, or shall all the fish of the sea gather together for them to suffice them? Kung kukunin ba natin lahat ng isda sa dagat, mabubusog ba ito? Siguro Moses referring to the attitude of the people na hindi niya alam, nakuha niya na rin. Hindi siya nag-i-inquire kay Lord. Kino-question niya na si Lord. Hindi, no? Hello? Si Moises to. Okay? Si Moises na ito, mga kapatid. So, balik tayo sa first point po natin. We need to remember and we need to ask wisdom. Why? Because truly, when need arise, it reveals our character. Ano ba sabi ni Moises dyan? And the Lord said unto Moses, it is the Lord's hand wax short. Mahabagin pa rin ng Panginoon, no? Tingnan yung patience niya, hindi lamang sa bansang Israel and even Moses. Kumbaga, parang sinasabi niya in a New Testament tone, may imposible ba sa Diyos? Amen? Mga kapatid, hindi ko alam kung ano pangangailangan meron tayo ngayong umagang ito. Okay, na nakakaapekto sa ating pag-uugali, kung bakit tinatamad ka, wala ka sa mood, lagi kang galit, lagi ka nag-aala. A mix of emotions. Let us remember, mga kapatid, when need arise, it reveals our character. Mamaya, paano natin susolusyonan yan? Pangalawa na dapat po natin makita. When we start to focus on our need, we doubt God's power to move. Ulitin ko. When we start to focus on our needs, we doubt God's
power to move. So, nung inutusan ni God si Moses, ito yung sasabihin mo sa kanila. Okay? Ulitin ko, anong gagawin ni Moses? I-relay lang sa Israel. And then magtiwala sa Diyos. Ganun din tayo mga kapatid eh. May mga pagkakataon sa buhay po natin na pilit mong kinokontrol ang mga bagay-bagay. Kung hindi mo makontrol, ano nangyayari? Nag-aalala po tayo. I know it's normal, pero kung mananampalataya ka na sa Panginoon, always remember, make God's reality your reality. Nagigets po ba yun? Kasi nga, sa Diyos walang imposible. Kasi yung mga nagiging reality natin, halimbawa, mag-anniversary tayo, wala tayong pera. Hindi tayo makapag-anniversary, wala tayong pera. So, anong gagawin natin ngayon? Ano po ba ang magagawa ng Diyos? May magagawa ba Diyos? Opo. Ano gagawin natin? Magtitiwala at maglilingkod at gagawin natin parte po natin sa paglilingkod natin sa Diyos. I always love to retell the story of how the 5,000, alam mo yun, men, more than 5,000 people, nakakain, ilang isda, ilang tinapay lang yon? Ilang isda? Ilang tinapay? Napakakunti nun, mga kapatid. Pero dahil inilagay sa kamay ng Panginoon, nakakain po lahat. Why? Hindi realistic eh. Tama? Biruin mo, 2 isda, 5 tinapay, paano yung sobrang even yung mga alagad nagtataka eh. Pero dahil, alam mo yan, ilalagay mo sa kamay ng Panginoon, that should be our reality. Ano gagawin ng Diyos? Ang Diyos na ang bahala mag-provide nun. Nakakain ba lahat? Hindi lang nakakain lahat. May sumobra pa. Ilang basket yon? 12 baskets. Paano nga uli nangyari yon? Huwag nyo nang alamin. Kung paano yung, di ba? Some of the theologians, ang ginagawa nila, parang, syempre, mag-iisip ka eh, magkakaroon ka ng critical thinking. Paano ginawa? So, pagpunit ng tinapay, bigay, buo ulit, punit, bigay, buo, punit, hanggang sige, scatter ninyo. Pam. Hanggang nakakain lahat. Ito pa nga yung idea nun eh. What if merong picky eater during that time? Siguro nag-doubt sila, tinapay, lactose intolerant ako eh. Pero kinain nila, ba ito nakakalakas, iba yung lasa. Gusto na ng lahat. Nakakain, nabusog. Gusto mo pa, kuha ka pa. Nagigets po ninyo? Parang mana lang din yan eh. It's a complete meal, and it's just a complete meal. It is a delicious meal. Bakit? Nanggaling sa Diyos. Parang yung mga cook natin sa Bread for Life, laging ubos ang paninda. Di ba? Pero iniisip ko, mas higit pa dun eh. Di ba? Kasi pinag-pray, dumami, sarap, nabusog, lahat, walang nanghina. Kaya hinahanap-hanap eh. Kaya tuloy pagbalik ni Lord, di ba? Doon sa lugar na kung saan nagpakain siya ng 5,000, after niya pagalingin, yung lalaki inihalianan ng demonyo, hinahanap-hanap ng tao. Ang nakakalungkot, imbis na hanapin yung message, ang hinahanap yung pagkain. Sa wrong focus. Parang sa mananampalataya lagi yan eh. Kapag hindi tayo na-settle sa ating pong atensyon, sa ating pong focus sa Panginoon, ang dali po nating manghina. Ang dali po nating bumagsak. Amen? Kaya nga bilang isang tao ng Diyos o mananampalataya kay Kristo, ano dapat po nating gawin? Kinakailangan po nating iwasan na masyado po tayo magbigay tuon sa pangangailangan o mag-focus sa problema, kundi mag-focus tayo kanino? Sa Diyos po lamang. Pastor, yun po ba yung solusyon? Yes. Ano yung solusyon? Hindi ko alam. Basta malaga, nakatuon ka sa Panginoon, siya yung magtuturo ng daan sa'yo kung paano ka makakaalpas dyan. Amen? So, remember that. We need to start, when we start to focus on our need, we doubt God's power to move. So, huwag tayo magdududa. Si Moises, nakakausap niya ng Panginoon one-on-one.
Amen? Pero dahil nag-focus siya sa Israel, kasyas na naman buntok din eh. Take note. Nakikinig mo ba kayo? Si Moises, nakakausap niya na, ha? Face to face ang Lord. Diba? Si God. Nakuha pa magduda. Tayo pa na, alam mo yan. Buti sana kung sa devotion, lagi tayong seryoso. Lagi po ba tayong seryoso sa devotion? Wala. Gising ba ako? Sister, ika na. Baka tulog-tulugan pa rin yung iba. Hindi ibig sabihin na nagagawa na natin ang devotion araw-araw. Magiging lax or magiging paisi-isi na lang kayo. Tandaan yung matalino ang kaaway. Sige, kera-kera ka pa. Ito naman nakakit yung kingkay. Yan naman maka-open cam. Sige, diyang nano nang sabihan mo, pwede na ito. Basta atin niyang Diyos, atin niyang Amen, pwede na yun. Amen? Nag-ingat po tayo dyan. Because the moment na lumaki na ang ating ulo at sinasabi nating nagagawa o nakakaya natin to, hindi na natin bibigay the best sa Panginoon. When we start to focus on our need without God's power to move. We're not saying na yung problema natin, hindi siya totoo, hindi siya real. Pero even though that is real, that should not be our reality. Nagigets po ba ninyo? Oo, may problema, pero hindi ka na lang tututok doon. Tututok ka kanino? God's reality, yung magagawa ng Diyos. Hindi mo makikita ang ginagawa ng Diyos kasi malayo ka sa Diyos. Yun yung problema eh. So kung malayo ka sa Diyos, mas nagiging realidad sa'yo yung problema ang kinakaharap mo. So dahil nagiging mas realidad yung problema ang kinakaharap mo, yung response mo, yung ugali mo, nag-iiba. Amen? Moses, nagduda siya dito eh. Lord, kung papatayin ba namin lahat ng hayop, it will suffice them. Kaya ba? Lord, kung lahat ng isda sa dagat, imagine mo yung word na yun, no? Tingnan niyo po yan, sa 22. Okay? Or shall all the fish of the sea be gathered together for them to suffice them? Ano sabi dyan, no? Kita nyo, nagduda. Ngayon, sabi ng Lord sa verse 23, di ba? Is the Lord's hand wax short? May imposible ba sa akin? Galing, no? Kaya nga, magising na po tayo, mga kapatid. Okay? Kinakailangan nating humingi ng talino sa Diyos sa ating po mga pangangailangan. Bakit po ba natin pinag-uusapan ito? Dahil ang mundo natin ngayon is very open na. Maraming tao ngayon ang namumroblema sa kanilang mga pangangailangan. Ngayon, ang tanong kasi natin dito, yung nga bang pinuproblema natin pangangailangan ay talagang pangangailangan ba? O nagkukulangan po tayo ng pagpapasalamat sa Diyos? Lagi ko sinasabi ito eh. If we truly, di ba, pray to God, as in pray to God, to check on our blessings, yung panalangin natin, hindi dapat puro paghingi. Kundi puro pagpapasalamat at paghingi ng tawad sa Diyos. Sa totoo lang. In short, wala kang kailangan. In fact, pinagpala ka ng Panginoon. Ngayon, kung pinagpala ka ng Panginoon, magpasalamat ka sa Diyos. At humingi tayo ng tawad sa mga panahon na hingi tayo ng hingi. Hindi naman pala talaga natin kailangan. Anong sinasabi ng Lord sa atin? Be still and know that I am God. Yan ang kulang sa atin. Ang mundo ngayon, nagmamadali. Alam mo yan, kinakailangan ganito, naubos na yung panahon. Dapat kang yumaman, dapat kang sumikat, dapat ka nang mag-asawa, dapat ka nang matapos. Iba yung timetable ng Diyos eh. Kaya wala akong magmamadali, ha? Yung mga nagmamadali, nako, nagiging totoo. Okay? Talagang nauuna sila sa buhay. Amen? Amen? So, wala magmamadali, promise? Hintayin ang kamay ng Panginoon na siyang patuloy na gumagawa. Tandaan ninyo, ang Diyos,
hindi yan tumitigil sa paggawa. Ang dapat mo lang gawin, lumapit ka sa Kanya, humingi ng talino upang makita mo kung ano yung ginagawa niya sa buhay mo. Kapag sinabi ng Diyos, steady ka lang muna. When God says go, then therefore you go. Ang hirap kasi sa atin, sabi ko nga po kanina pa, kapag malayo tayo sa Panginoon, hindi natin nakikita ang gawa ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya para makita natin yan. Pangatlo, okay? On how or why we need to ask God's wisdom in times of need. When we fail to see God's power to move, we start disobeying His word. When we fail to see God's power to move, we start disobeying His word. For the last time, when we fail to see God's power to move, pag hindi natin nakita, okay, na gumagawa ang Panginoon, which is ang Panginoon, hindi tumitigil sa paggawa, ha? We start disobeying His word. Nakuha ni Moises na mag-doubt sa Lord. And then yung pagdududa niya sa Panginoon, ano po nangyari? That is a complete disobedience to God. Kaya hindi nakapagtataka, alam mo yun, na sa bandang huli, hindi siguro na-develop talaga ni Moises. Ano nangyari? Hindi siya nakapasok sa promised land. Isang pagtuturo ng Panginoon. Is that a failure? Siguro na nandito sa lupa, pero ako naniniwala, ligtas to si Moises. Amen? In fact, babalik pa nga siya uli . Okay? Sa second coming, okay, if you are into the eschatology, silang dalawa ni Elijah, babalik sila dito to preach. Okay? But the point of the matter is, ang Diyos, He is a just God. Ibibigay niya yung nararapat na para sa iyo. Amen? Halimbawa, nagkasala tayo sa Panginoon, parurusahan ka niya. Papaluin ka niya. Ngayon, kung hindi ka pinalo ng Panginoon, Diyos yan . Mas alam niya ang lahat ng bagay. Pero mga kapatid, mga minamahal, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. So for us to understand this principle, ulitin po natin, when we fail to see God's power to move, we start disobeying His word. Kaya kapag hindi mo alam ang salita, ang pangako ng Diyos, talagang sumusuway tayo. Dahil hindi mo nakita ang paggawa ng Panginoon, talagang sumusuway ka. Hindi mo nakikita . Gumagawa ka sa sarili mong lakas, sa sarili mong talino, sa sarili mong diskarte. Ikaw bilang isang mananampalataya, dahil malayo ka sa Diyos, dinudugtungan mo na lang ng word na God, ng will ni God, pero in reality, pasaway ka kay Lord. Madali kasi magsabi ng puro Lord, pero malayo ka sa Kanya. Amen? May text nun, tama? You call me Lord, Lord, and obey me not. Dali kasi magsabi ng Lord . Sakit nun, Yeah, and even pastors, hindi ko i-exclude ang sarili ko. Amen po ba? Madaling magsalita ng mga spiritual words, pero ang layo-layo mo sa Panginoon. Madaling magbihis na parang Kristiyano, pero buhay unbeliever ka. So we need to be careful, mga kapatid, mga minamahal. Now, kung titignan po natin yan, to sum it up, for you to remember the points this morning, una, ano pong makikita po natin dyan, kapag hindi po tayo nakinig sa Panginoon, we doubt. Nagdududa tayo. And then after we doubt, ano mangyari? We disobey. Ganun ginagawa ng kaaway, tama? He will cast doubt. Naalala po si Eve, si Adam and si Eve, nagcast ng doubt. Tama? And then next nun, they disobeyed. Hindi sila sumunod. Merong kasunod nun . Ano yun? Delayed. Delayed of what? Blessing. Hello? So from doubt to disobedience to delayed. Ngayon, anong gagawin natin to fight that? Para manalo po tayo, para magtagumpay po tayo, palitan po natin. If you doubt, anong dapat natin gawin? We need to believe. Kinakailangan natin sumampalataya. Ang pagsampalataya sa Panginoon, it is not an adjective, but rather, it's a verb. Meaning to say, kahit nahihirapan ka, kinakailangan mo magpatuloy. Kinakailangan mong sumunod. Kaya hindi napapansin, kung kailan tayo nagtatapat sa Panginoon, ang daming problema. Bakit? Ang gusto kasing mangyari, pigilan ka
Kung ang kaaway man ito, pigilan ka sa pagsulong mo, sa paglago mo bilang isang mananampalataya. Kung ikaw naman ay mananampalataya nagtatapat, kung bakit para bang may mga pagsubok sa buhay, nagbibigay po yan ng nutrients for you to grow, na kung saan kung meron kang hardships in life, magtitiwala ka dapat ng lalo sa Diyos. We need to believe. Kasunod ng believe, it is to behave. Amen? Kanina nga uli, ano yun? Doubt, then disobedience. Ngayon, kung gusto natin to fight that, we need to believe. And kaakibat ng believe, we need to behave. Are we behaving as Christians? O pangalan lang siya? Ang pagiging mananampalataya, hindi lang sa pangalan, nasa pamumuhay. We're not just believing, but we should be also what? Behaving as a Christian. Kinuwento ko na ito kahapon sa mga young people bago sila umuwi. I just want to tell you this so that kung mangyayari man uli, alam niyo yung gagawin ninyo. Merong isang dating young people, merong isang nag-chat sa akin, Pastor, kilala niyo po ba si ganito? Kasama natin sa church. Kasi po, iba po yung ugali niya. Diba? Kumbaga parang nagsusumbong sa akin dahil akala nag-church pa, then ako yung pastor. Kumbaga pinapaalam niya sa akin kung bakit ganito yung behavior ng batang ito. Sabi ko, kapatid, I'm sorry to tell you, pero hindi na namin siya nakakasama. Hindi na siya nag-a-attend. Kasi, pastor, ganito, sinisiraan ako sa FB, ganito, ganyan. So, kumbaga, para bang she's questioning, para bang ganyan ba ang Kristiyano? Okay? So, ako naman, okay, so calm down. Okay? I just want to inform you, hindi na namin siya kasama sa church. And if he is behaving like that, nakakalungkot yan. Now, ganito gawin natin. If ever na ano man ang ginawa niya, ako na yung humihingi ng paumanhin sa iyo. Pastor, inaamin ba? No. Hindi yan ang gusto kong ipunto. Okay? Kahit na may nakasama tayo, na dati natin mga nakasama, huwag manggagaling sa inyo ang kasiraan ng ibang tao. That even in ugliness o kapangitan ng isang bagay, huwag magmumula sa bibig o magbibigay ng kaisipan ng lahat ng bagay na kapangitan ng ginagawa nila. Siguro sa ngayon, di pa nila alam ginagawa dahil napalayo sila sa Panginoon, whatsoever. Pero the point is, the bottom line is, we need to be careful in our behavior. Amen? Kasi kung tunay ka mananampalataya, kung nagka-problema ka man sa iglesia, kung saan iglesia man, ang pinanggalingan mo, kung tunay ka mananampalataya, you will behave wisely. Amen? Nagigets niyo po ba? Hindi ko sinasabi na mali ang church. No. Ang tinutukoy ko, kung tunay ang iyong pananampalataya sa Panginoon, nakafocus ka sa Kanya, ano man ang mangyari, you will act like a Christian. Dahil gano'n yung ginawa niya, nagpapatunay na mayroong problema. Ang pagiging mananampalataya, nakakalungkot, baka hindi pa sila ligtas. Pero dahil nakasama natin sila, hindi mo sila lalabanan, kundi pagpe-pray natin, sana sa puntong ito yung panahon na totoong makakilala sila sa Panginoon, na ang kasiraan, na ang kagandahan ng pagiging mananampalataya, at yung kasiraan, hindi makita sa atin, kundi makita ang Diyos sa bawat aspeto ng ating pamumuhay. Amen? Amen po ba yun? So we need to believe as a Christian and we also to what? To behave as a Christian. Ngayon, kanina sabi natin, when you doubt, you disobey. Nagkakaroon ng delay. So, sa kabila naman, if you believe, you must behave. Anong kasunod nun? Blessing. Amen? Amen. So, sa kabila, you doubt, you disobey, there's a delay din blessing. Kung mananampalataya ka, you believe, okay? Then you will behave. Kasi nga, nakikita mo ang Diyos eh. Hindi ka nagbe-behave as a Christian to please other people. No, that's not it. Amen? Hindi ko kayo nagpapakabait para ma-please kayo ng ibang tao. Hindi ko kayo ng Christianity. Bakit? Magsasawa kayo at lalabas ang totoo.
Ang pagiging mananampalataya, ang tunay na mananampalataya, lagi ang focus po natin kanino? Sa Panginoon po lamang. Then therefore, naturally, mananagana ang blessing na nagmumula sa Diyos. Naturally. Hindi mo kinakailangan i-force, hindi mo kinakailangan pilitin. Naturally. Na kung paano ang isang malagong puno na namumunga ay nakakakuha na talaga nutrients, naturally magbubunga yan. Hindi lang basta magbubunga yan, nagbubunga yan ng masarap. Amen? So, inuulit ko po, we need to ask God's wisdom in times of need. So, how we should do that? Inuulit po natin, we need to believe, we need to behave. Ano kasunod nun? Blessing po na nagmumula sa Panginoon. Mga kapatid, it's about time. Yung po ba talagang mga pinagpe-pray natin sa Panginoon, it is an actual need? Or it is not a need. Maybe ngayon, nare-realize niyo na. O kung hindi pa man, Pastor, di pa na ma-distinguish. It's about time for you na lumapit sa Panginoon. Huwag ka na magkunwari. Di ba? Wala namang, alam mo yun, hindi naman nakakabawas ng pagkatao sa pag-amin ng ating kakulangan at hingin natin ang kamay ng Panginoon ng siyang manguna, magbigay sa atin ng talino upang makita natin ang totoo nating pangangailangan. Maybe ang pangangailangan mo this morning ay yung totoong makakilala ka sa Panginoon. Okay? Okay, magagalit sa akin. Lagi ko na po itong sinasabi kasi malapit na yung rapture eh. Kasi baka mamaya, andi dito kayo, tumatangu-tangu kayo, but in reality, hindi pa talaga pinagtiwalaan o di pa kayo sumasampalataya sa kaligtasan na binibigay sa inyo ng Panginoon. It's about time for you to trust God. Paano kung malalaman yun? Tignan mo yung behavior mo. Baka mamaya, sa talikuran, hindi ka naman totoong mananampalataya. Amen? Baka may nang bababae pa rito. Baka may nagsusugal pa rin dito. Baka may naninigarilyo, may umiinom pa rin ng alak. Pastor, yung alak, 'di ba, sa Bible, hindi, wag mo nang labanan. Okay? Ang masama, masama. Kahit nasabihin ng mundo, hindi. Pero sa Bible, sa mata ng Panginoon, pag masama, masama. Kasi totoo mananampalataya, hindi na kinukontra yung sinasabi ng Panginoon, sumusunod siya sa Panginoon. Huwag na labanan. Or maybe, ngayong umagang ito, God is teaching you. Diba? Anak, mukhang yung inihingi mo, hindi yan ang kalooban ko sa iyo. Diba? Kung ano mang school yan, trabaho, negosyo, or even pag-abroad, timbangin niyo mabuti. Kung yang mga bagay na yan ay hindi maglalapit sa iyo sa Panginoon, ngayon pa lang sinasabi ko na ng tahasan, hindi yan kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, yung mapalapit ka sa Kanya. Pastor, mahirap. Alam ko, wala namang bagay sa mundo na madali eh. Diba? Yung mapalapit sa Panginoon mahirap, pero mas mahirap ang mapalayo sa Diyos. Manatili tayong malapit sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y umagang ito. Salamat, Ama, sa mensahe na aming pong napakinggan. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, sa minsan pa, ay patuloy niyo po kami bigyan ng talino. Panginoon, kinikilala po namin ang aming kakulangan. Kinikilala po namin ang aming katigasan ng ulo. Or maybe, kinikilala po namin ngayong umagang ito ang aming pagkukunwari. Father, we ask na may continue to reveal our desires and our needs. Kung ito nga ba talaga ay tunay na karapat-dapat sa iyong paningin. Lord, just like the prayer of David, cleanse us. Lord, linisin niyo nga po kami. Make us the person that you want us to be, O God. Panginoon, dalangin ko po na patuloy po kayong mangusap. Just like in Psalm 19 verse 14, let the meditations of our hearts, Lord, maging tunay, Panginoon Diyos. Ikaw na aming kalakasan, Ikaw na aming tagapagligtas. Lord, tulungan niyo po na mas kilalanin po namin kayo. Lord, yung pananalita,
Alam po namin na kayo po ay nakakaalam ng lahat ng bagay na ito. Yung puso po namin, Panginoon, wala po kami maitatago sa inyo. Help us, Lord, na ang aming buhay ay magbigay lamang po ng kalwalhatian sa inyo. Minsan pa, Ama, pinagtatagubilin ko po sa inyo ang aming mga pamilya, ang aming mga trabaho, maging aming paglilingkod. Lord, na hindi po nawa ito kunwari lang sa iyo, hindi maging tunay ang mga bagay na ito sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na minsan pa kami po ay makakalapit na naman sa inyo upang ipahayag ang laman ng aming mga salita, ang aming mga puso. Tulungan niyo po kami, Ama, na minsan pa na sa bawat pangangailangan na meron po kami ay unahin po namin kayo. Help us to believe, behave, and help us to be blessed. Lord, maging masaya kami, maging kontento kami sa mga biyaya at pagpapala na iyong binibigay. Hindi po nawa kami maging kagaya ng Israel na sila po ay nagrereklamo sa mga bagay na meron po sila. Or maging kagaya ni Moses in this matter, O Lord, na imbis na mag-focus po siya sa inyo, he focuses on the need. Lord, madalas din po namin itong ginagawa. Help us to learn, Father. Help us, Lord, to grow in the faith so that we may walk in the newness of life. And it will give glory. It will put a smile on your face, O God. Lord, hiningi po namin ito. Kaya salamat, Panginoon, na minsan pa samahan niyo po kami. Tanganan niyo po ang aming kaisipan.